Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan tuluyan ng nakatakas sina X at Gako sa JAA. Pinuntahan naman ni Nagumo at Hyo si Sakamoto sa ospital, at tinanong nila ito tungkol kay X. Ibinahagi ni Taro kung sino talaga si X, at pinilit din niyang magsalita si Hyo na sabihin ang kanilang nalalaman, at sinabi nito na magtungo sila sa JCC. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 56 at 57. Nagsimula ang chapter, kung saan sina Shishiba at Osaragi ay nasa nasirang gusali ng JAA. Sinabi ni Osaragi na Mr. Shishiba, ngayon naiintindihan ko na ang sinasabi mo kanina, kung gaano nakakainis kapag may gumugulo sa iyong tahanan. Sinambit ni Shishiba na tama, at higit pa ito sa gulo. Pinatay nila ang 40% ng Tokyo Bureau. Bumabagsak ang JAA stock, kaliwat kanan ang pagkansela ng mga kliyente sa mga assassination. Hindi ito biro. Sinaad ni Osaragi na paano na ang bonus natin ngayong taon, habang sinabi ni Shishiba na hindi naman siguro. Huwag kang masyadong malungkot. Mukhang babaguhin ng management ang mga regulasyon ng JAA ng kaunti, marami tayong nawalang tauhan, kaya kailangan nating mag-recruit, nakikinig ka ba? Siya nga pala, panahon na para ibalik natin dito ang natitirang miyembro ng grupo. Tinanong ni Osaragi na ang iba pang miyembro ng order, habang sinaad ni Shishiba, na oo, ano kaya ang ginagawa ni Kanaguri at ng iba pa ngayon. Sinabi ni Osaragi na ayoko sa lalaking yun, habang sinambit ni Shishiba na maging mabait ka na ngayon. Inilipat naman ang scene, kung saan nagtatago ang grupo ng X. Si Kishima ay ibinabalik ang naputol na kamay ni Gako at sinasabi nito na tapos na ang nerve reconnection. Huwag masyadong gumalaw hanggang hindi pa stable ang iyong sirkulasyon, ang mga nerves ay dahan-dahang gumagaling, parang isang usbong ng halaman. Magtatagal ng kaunti bago bumalik ang pakiramdam sa iyong mga daliri. Sinubukang galawin ni Gako ang kanyang bagong lagay na kamay at sinambit, nakahanga-hanga, talagang nakakonekta na. Maraming salamat sa iyo, Mr. Kishima. Sinaad ni Kishima na dapat mong pasalamatan ang taong nagputol nito, sobrang linas ng hiwa, kaya't buhay pa ang tisyo ng kalamnan. Sino sa mundong ito ang gumawa nun? Kakaunting tao lang ang kayang makuha ang isang bahagi mo. Hindi naman umimik si Gako, ngunit pumasok sa kanyang isipan si Takamura. Bigla namang dumating si X at sinambit na huwag mong masyadong ikabigla, Gako, malamang ikaw ang unang tao na nakabalik ng buhay mula sa laban kay Mr. Takamura. Nakakonekta na ang iyong braso, mabuti yan. Sinabi ni Gako na oo, pero sinasabi niyang hindi niya aayusin ang tenga ko, habang sinambit ni Kishima na may limitasyon ang aking kakayahan. Napaupo naman si X at ito ay napabuntog hininga, habang tinanong ni Kishima na mukhang pagod na pagod ka. Sinabi ni X na oo, pagod ako. Hindi nagtagumpay ang aming atake sa JAA, hindi ko inisip na darating si Mr. Takamura. Si Uda pa ang kailangang magsakripisyo para iligtas kami sa huli. Tinanong ni Gako na ano bang kwento ng baliw na matandang yun, habang sinaad ni X na hindi ko alam. Walang nakakaalam kung gaano na siya katagal sa order o kung ano siya para sa JAA o kahit kung ano ang nasa isip niya, ang tanging alam lang tungkol kay Mr. Takamura ay kung gaano siya kalakas. May panahon na akala ko siya ay parang si Santo o isang uri ng multo, isang kathang-isip na karakter mula sa kolektibong imahinasyon. Sinabi ni Kishima na parang yung ideya na nagiging totoo ang isang bagay kung paniwalaan ito ng lahat ng tao sa mundo, di ba? Sinaad ni Gako na alam ko na. Ibig sabihin, siya ang pagsasakatawa ng kasakiman sa dugo ng lahat ng assassin sa mundo, magiging isang malakas na mamamatay tao iyon. Natawa naman si X at sinabi na tiyak na magkakaroon ng sapat na enerhiya mula sa sangkatauhan para buhayin ang isang tao. Well, kapag iniiwasan ang ganong uri ng kababalaghan, mahirap asahan na magiging maayos ang lahat kapag may ganong klaseng tao na kasali. Huwag nang isama si Sakamoto. Hindi ko inasahan na makikita ko siya doon. Tinanong ni Gako na ano nang gagawin ngayon. Makipagkita sa iba at mag-tour sa buong Japan. May mga sangay ang JAA sa buong bansa, di ba? Sinambit ni X na hindi, sobrang delikado nun, paiigtingin ng mga ibang sangay ang kanilang seguridad. Nawala sa atin si Uda, panahon na para dagdagan ang ating mga tao.
Tinanong ni Gako na ang ibig mong sabihin, mag-recruit mula sa JAA, habang sinaad ni X na hindi. Mas gusto ko pang kumuha ng bagong dugo, mas madali magsimula sa isang blankong canvas kaysa magpinta sa isang existing na obra, nagsimula na ako ng proseso. Inilipat ang scene sa bahay ng pamilya Sakamoto at sinabi ni Shin, na by the way, Mr. Sakamoto, okay lang sakin pumunta sa JCC para kumuha ng impormasyon tungkol kay Sir, pero kung tatanungin mo ako, wala akong masyadong alam tungkol sa JCC. Nagulat naman si Heisoke sa narinig niya kay Shin at sinambit nito, na ibig mong sabihin, nakuha mo ang lisensya mo sa pamamagitan ng isang pagsusulit mula sa labas. Kahanga-hanga, habang sinabi ni Shin, na hindi. Napansin naman ni Mr. Sakamoto na mga bago ang kanilang paninda at sinaad nito, na mukhang lahat ng mga bagay ay may bagong expiration dates. Naalala ni Mr. Sakamoto ang sinabi sa kanya ni Nagumo, na inayos na ng mga floater ang lahat, na ikinainis ni Taro at sinabi nito sa kanyang sarili, na sigurado akong gumawa ng gulo si Nagumo dito. Tinignan ni Lo ang kanyang telepono habang sinasabi na ang JCC ba ay isang paaralan ng mga assassin. Ito yun tama, meron pala itong website. Binasa ni Lo ang nakasulat sa website na ang JCC ay edukasyonal na institusyon, kasalukuyang enrollment ay 1,000 estudyante, ratio ng lalaki sa babae ay 8:2, 10% ng mga estudyante ang nagtatapos at nakakakuha ng assassin licenses. Lahat ng estudyante ay nakatira sa mga dormitoryo, ang faculty ay binubuo ng 35 kawani, 4 na taon ang programa, ang natitirang 70% ay tumitigil o namamatay habang nagsasanay. Pagkatapos magbasa ni Lo ay sinabi nito na wala akong balak pumunta doon, habang sinaad ni Shin na tignan natin ang pahina tungkol sa mga nagtapos. Natutuwa naman si Heisoke at sinambit na grabe, nagbabalik ang mga alaala ko. Tinanong ni Lo na boss, ikaw ay nagtapos sa JCC, tama? Hindi ba pwede kang makapasok bilang isang alumni? Sinaad ni Sakamoto na hindi ganon kadali makapasok at makalabas sa JCC, mahigpit ang seguridad. Bigla namang lumabas si Mrs. Sakamoto at sinabi na nakita ko ito habang naglilinis sa sala, ano ito? Gusto ko ng paliwanag. Huwag mong sabihin, iniisip mong ipasok si Hana at gawing mamamatay tao. Pinagpawisan si Mr. Sakamoto at sinabi na hindi, habang sinambit ni Shin na ang JCC admission exam. Ang general admissions ay kasalukuyang nag-e-enroll. Teka, ang ibig sabihin nito ay... Pagkatapos magsalita ni Shin ay inilipat ang scene kung saan siya at si Mr. Sakamoto ay nakasakay sa eroplano. Sinabi ng kapitan ng eroplano sa lahat na pakisiguro na maayos at mahigpit ang pagkakalagay ng inyong seatbelt sa inyong mga balakang, ang oras ng flight papunta sa aming destinasyon ay 3 oras, pakitawagan ng flight attendant kung kailangan nyo ng tulong. Sinabi ni Shin na papasok tayo bilang mga estudyante, habang sinaad ni Sakamoto na ito ang pinakaligtas at pinakasiguradong paraan. Sinambit ni Shin na matanda ka na para dito, habang sinabi ni Taro na huwag kang mag-alala, tignan mo ang iyong paligid. Ang JCC ay walang age limit, ang exam para sa mga transfer student ay partikular na mahirap, may ilang tao na nag-e-ensayo at nire-retest ng ilang taon bago sila makapasok. Sinabi ni Shin na ganun ba? Pero ikaw ay isang nagtapos na, Mr. Sakamoto. Hindi ba't makikilala ka nila? Sinambit ni Sakamoto na magsusuot ako ng disguise habang sinaad ni Shin na ganun baka ina ang seguridad nila. May dalawa naman ang naingayan kina Mr. Sakamoto at Shin at sinabi ng mga ito na ang mga baguhan na yon ay napakaingay. Gayunpaman ay mamamatay din sila. May isa namang babae ang pinagmamasdan ng dalawang kalalakihan at sinabi sa kanyang isipan na mukhang malakas ang mga lalaking yun. Hindi sila kinakabahan. Huwag kang magpatalo sa kanila, kailangan kong magtagumpay bilang isang assassin. Tinanong naman ni Shin si Mr. Sakamoto na tungkol sa pagsusulit para makalipat sa JCC, ano ang antas ng mga aplikante. Sinabi ni Mr. Sakamoto na ang pagsusulit para sa paglilipat ay mas mataas ang antas kaysa sa pangkalahatang pagsusulit sa pagpasok, karamihan sa mga aplikante ay mga profesional na. Ang dalawa ay kumain ng madami habang sinasabi ni Mr. Sakamoto na hindi ka maaaring maging kampante. Nawi-wordohan naman ang lalaki na nasa kanilang likuran at sinambit na mga tanga, nagpapakabusog pa sila bago ang pagsusulit.
May lumapit naman na lalaki sa kanila at sinaad na first time nyo ba dito? Mukhang napakasigla nyo, ano? Sinabi ni Shin, na ano bang gusto mo, habang sinambit ng lalaki, na matuto kang rumispeto, bata. Ang pangalan ng lalaki ay J-Jerk, at kilala ito bilang Kill Baby, 28 taong gulang at panglimang subok na niyang pumasok sa JCC. Sinabi pa nito, na narito ang payo para sa'yo, mas mabuting lumahok ng walang laman ang tiyan, ang busog na tiyan ay nakakapagpapahina ng pandama. May dalawang tao ang pinag-uusapan si Kill Baby, na ayon na naman siya, tinatakot ang mga baguhan. Oo, bastos pa rin siya. Patuloy namang nagsalita si Kill Baby, na isa lang sa bawat 40 aplikante ang pumapasa sa pagsusulit na ito, at nagbabago ang pagsusulit kada taon, kaya hindi mo alam kung ano ang lalabas, kung hindi ka nasa pinakamagandang kondisyon, talo ka na. Sinambit ni Shin, na ganun ba, habang si Mr. Sakamoto ay umiinom ng soup. Bigla namang kinuha at kinain ni Kill Baby ang pagkain ni Mr. Sakamoto at sinaad, na ang mga tulad mo ang unang mawawala. Bibigyan kita ng karangalan na panoorin kang mamatay. Sinipa ni Kill Baby ang pagkain ni Sakamoto at sinambit pa, na ang spaghetti na ito ay hindi mainit. Si Kill Baby ay umalis na, habang tinanong naman ni Shin si Taro, na gusto mo bang patayin natin siya. Sinaad ni Sakamoto, na hindi na ito maibabalik pa ang spaghetti. Tawang-tawa si Kill Baby sa kanyang ginawa, habang sinabi ng babae, na kaawa-awa. Ang dalawang iyon ay mga baguhan tulad ko. Tiyak na kabado na sila. Bakit niya ginawa yun? Hindi ito panahon para mag-alala tungkol sa ibang tao. Kung mawalan ako ng kahit kaunting konsentrasyon, haantong ito sa kamatayan ko. Kailangan kong pumasa at maging isang assassin. Pero sa kabila ng lahat, kawawa pa rin sila, good luck, mga baguhan. Bigla namang lumabas ang flight attendant at sinabi sa lahat, na hello, mga aplikante ng JCC, salamat sa pagsama sa amin. Ang pangalan ko ay Miss Uno, ipapaliwanag ko na ngayon ang protocol ng pagsusulit. Sa pagtitipong ito ng 360 na aplikante, may ilang mga undercover na tagapangasiwa ng pagsusulit. Lahat ng mga tagapangasiwa ay may espesyal na mga bala na may nakasulat na mga letra ng JCC, ang hamon ninyo ay tuklasin ang isang tagapangasiwa at nakawin ang kanilang bala. May 3 lalaki ang nag-uusap at tinanong ng isa na ang mga tagapangasiwa ba ay mga pro-assassin. Tinanong ng nasa gitna na kailangan ba nating makipaglaban sa kanila, habang tinanong ng naka-face mask na pwede bang patayin sila kapag ninakaw natin ang bala. Sinambit ng lalaking nakaupo na syempre oo. Kung kaya mong gawin yun, ay pasado ka na. Muli namang nagsalita ang flight attendant at sinabi na sa inyong lahat, magkaroon sana kayo ng magandang paglipad. Pagkatapos magsalita ng flight attendant, ay nahulog ang mga sandata sa bawat pasahero ng eroplano, na ikinagulat ng lahat at napagtanto din nila na nag-uumpisa na ang kanilang pagsusulit. Ang halos lahat ng aplikante ay kinuha na ang mga sandata, at inatake ang isa't isa. Isa-isang namamatay ang mga aplikante, habang ang iba naman ay nagmamakaawa at sinasabi, na tumigil ka. Isa akong aplikante. Muli namang nagsalita ang flight attendant na ang mga armas ay ibinabahagi ng hindi tiyak, trabaho ninyo na gamitin ito ng pinakamainam. Sinabi ni Kill Baby na nagbibiro ka ba? Gusto ko ng ibang sandata. Paano ako lalaban ng ganito lang ang aking armas? Bigla namang kinuha ng flight attendant ang sandok na hawak ni Kill Baby at ginamit ito upang hiwain ang leeg niya. Sinambit ng flight attendant na ang kakayahang mag-adapt sa anumang sitwasyon, mahalaga ito para sa isang assassin. May suot na kwintas ang flight attendant at may mga pendant ito ng bala na may JCC. Ipinakita naman ng lalaking may face mask kung saan inatake nito ang isa sa mga aplikante, at nang suriin na niya ang katawan ng kanyang kalaban, ay napagtanto niya na hindi siya isa sa mga undercover. 3 aplikante na ang kanyang napapatay, habang ipinakita naman ang isang lalaki na may salamin at sinabi sa kanyang sarili, na tiyak na kumukuha ang JCC ng mga instructor at mga upperclassmen bilang mga tagapangasiwa ng pagsusulit, malamang nasa kalagitnaan o huling bahagi ng 20s na sila, kung pagmamasdan ko kung paano sila kumilos, matutukoy ko ang mga target ko. May isa namang lalaki ang nagtatago sa kabinet at sinambit nito sa kanyang sarili, na mga tanga. Bakit agad ako papasok sa laban?
Magiging matalino ako at maghihintay hanggang karamihan sa kanila ay patay na, at saka ko kukunin ang bala mula sa sinumang matira. Inilipat naman ang scene kay Shin, kung saan naiwasan niya ang atake ng aplikante sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tinutukan niya ito ng kutsilyo sa leeg. Sinabi ni Shin, na isa ka bang administrator, habang sinaad ng lalaki, na hindi. Binugbog ni Shin ang lalaki at pagkatapos ay sinabi nito, na nakakainis, ang dami nila, mahirap basahin ang mga iniisip nila. Sumasakit ang ulo ko. Ang babae na baguhan ay kumuha ng baril, at hindi niya alam kung paano ito gamitin. May isa namang lalaki sa kanyang likuran ang tuwang-tuwa habang sinasabi, na isang madaling target na may magandang armas. Bigla namang napaputok ng babae ang baril na kanyang hawak, na ikinatakot ng mga lalaki. Sinabi ng babae, na hindi ko sinasadya, habang ang mga lalaki sa kanyang harapan ay nagmamakaawa. Nakita naman ng baguhang babae si Mr. Sakamoto na kinukuha ang ballpen at sinambit, na hindi ba yun ang lalaki na kinawawa kanina, isang ballpoint pen. Anong klaseng pangit na armas yan? Kawawang lalaki. Yung baguhan na yun ay mamamatay lang. Hindi ito ang tamang panahon para mag-alala tungkol sa ibang tao. Bigla namang inatake ni Mr. Sakamoto ang isa sa mga aplikante, at paulit-ulit niyang pinagsasaksak ito gamit ang ballpen. Labis na nagulat ang mga aplikante sa nakita nilang ginawa ni Mr. Sakamoto, habang sinabi ng baguhang babae sa kanyang sarili, na sino ang lalaki na ito. Dito na natatapos ang chapter 56 at 57 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.